Sa pag-usbong sa bag-ong henerasyon sa kabatanunan, adunay daghang kabag-uwan ang masinati sa ilang tagsa-tagsa ka mga binuhatan, inistoryahan ug pagtulunan, diin kadaghanan sa mga Filipino values ang nangawala sama sa pagrespeto sa mga katigulangan, pag-uli sa saktong oras ug uban pa. Alayon ini, aduna kami gihimong interview may tungod sa bag-ong henerasyon sa kabatanunan, epekto sa modernong katilingban, aron among masayran ang mga opinyon gikan sa mga piniling katawan kung unsa ang hinungdan ug epekto niining kabag-uwan sa katilingban. Sumala pa ni Jerry Lanusa sa iyang libro nga The Mediatization of Filipino Youth Culture, ang mass media nagpakita og madasigon nga kinaiya sa paggulma sa kultura sa mga kabatanunan. Dili lang kini gadala og mga modernong elemento, apan nagpausbaw-usab kini sa mga traditional Filipino values. Dugang pa niini, adunay pagtulunan mahitungod sa kabatanunan ug kabililan nga gipausbaw sa television show nga The Propagation of Values sama sa pagrespeto sa katigulangan, pagambahan sa pamilya ug pagtawod sa bulutan o sugo. Kini usab gisuportahan sa pagtulunan nga gihimo ni Cruz may tungod sa family influences on the lifestyle of Filipino youth nga nag-asoy nga ang family values ug parental guidance nagpadayon og pasundayag ug mga mahinungdanon nga impluwensya sa pagsulay ug neutralize sa epekto sa media taliwala sa substantial levels of absentee parenting and unstable marital union sa mga ginikanan. Aron matagaan usab kini og dugang kasayuran, aduna kami mga pipila ka mga pangutana nga gihimo alang sa atong mga piniling interviewees aron atong masayran ng ilang mga opinyon mahitungod sa hinungdan ug epekto sa kabag-uhan sa kabatanunan. Pipila sa atong mga interviewees, mga estudyante sa mga nagkadaiyang tunghaan sa dakbayan sa Cagayan de Oro, sama ni Mary Chris Dagok, usa ka estudyante sa Capital University, Reynaldo Escreta, usa ka estudyante sa Southern Philippine College, Maria Cristina Fuentes, usa ka estudyante sa Liceo de Cagayan University, ug Evelyn Serna, usa ka estudyante sa Mindanao University of Science and Technology. Aduna usab kitay upat ka mga professional parents sama ni Ray Trinidad, usa ka businessman, Edwin Fabria, usa ka pensioner, Teresa Barilla, usa ka HR Tourism Coordinator sa LGU Maramag, ug Marlene, usa ka civil engineer. Ug aduna usab kitay duha ka mga non-professional parents sama ni Eileen Luren, usa ka housewife, ug Melchor Comiques, usa ka truck driver. Ani ang 8 ka mga pangutana nga among giandam mahitungod sa kabag-uhan sa kabatanunan karon nga henerasyon. Ang una nga pangutana nagahisgot sa unsa ang kalahian sa mga batan-on sa una ug batan-on karon base sa ilang binuhatan, inistoryahan ug pagtulunan. Ikaduha, unsa mga Filipino values nga sa tan-aw nila nangawala na karon diha sa kabatanunan. Ang ikatulo ug ikaapat nga pangutana naghisgot kung unsa ang hinungdan sa giingong pagbago ug kung aduna ba kini epekto sa atong nasod. Ikalima, kinsa ang angayan nga basulon ni ining pagbago. Ang uban nga mga pangutana nagahisgot kung problema ba kini nga pagbago ug unsa ang ilang tan-aw nga solusyon ni ining kabag-uhan. Ubay ni ini gikan sa ilahang tubag ni ining mga pangutana, among gihan-ay ang ilang mga opinyon base sa kung unsa ang kalahian sa mga kabatanunan sa una ug karon. Unsa ang hinungdan ug epekto ni ini nga kabag-uhan? Kinsa ba ang dapat basulon ni ini nga pagbago ug unsa ang ilang tan-aw nga solusyon ni ini? Base sa kalahian sa mga kabatanunan sa una ug karon, mao kini ang ilang mga opinyon. Ang uban kay kabatanunan karon kay ang uban nag-drugs na kay tungod nga bago lang kasi. Tapos ang uban kay nagapangawat. Siguro ang nakalahin sa kabataan sa una sa karon kay
Sa una, medyo karon mas active na bitaw sila because daghan mga movement bitaw, mas aware na bitaw sila sa mga problema na to karon compared sa una. Sa una man jud ki wala kayo rights bitaw na implement na plan para sa mga kabataan. Sa una kay na-emphasize pa ang pogo ko karon ki wala na yung mga jujuman ganyan, na mga gilinggo ngayon na tapos medyo sabay na sa panahon. Una, wala pa hindi pa tayo high-tech doon eh. Siyempre, wala namang magagawa yung estudyante doon, kundi puro make the best of what is there during those times. Sapat na sa kanila yung simpleng buhay, simpleng eskwela, siguro, simpleng nalaman. So, ibig sabihin nun, yung mga kabataan ng araw, hindi pa medyo simple pa yung kilos nila, hindi wild. How about the way they talk terms, they changes? Ayun ngayon, mas malaki siyempre dahil marunong na mag-Islam, marunong na mga kalitang high-tech, siyempre. Nung araw, hindi naman eh. Diferensya kayo kay kuan man kana daghan mga bisyo para ng mga batanon. Ako gyagi man ko batatan sa unang panahon pero dili man grabe sa wala man kaayo mo sa amo kanang mga problema karon grabe naman mga drugs naman kaayo. Nalabihan naman kaayo kusog naman ito yun naanay tanang bisyo. Before daw, yun nila mama, usually ginaingon naman daw na hard to get sila kaon sa girls, especially sa boys, sa kaon ng girls. Ginaingon lagi sila na, especially sa una daw na, anak, sulod mo kayo ng hapon. Karon, anak, gawas kayo ng hapon. So, kaya na generation mo is to get na ang mga teenage, tas normal na sila ang premarital sex. I mean, sa una ba kay like mahinhin, ang kaniadto kanang murag mga kabatanunan kanang dako pagtahot sa mga ginikanan. Nya karon sa bagong mga tubo sa akong namatigdan lang labi na gid sa ako sa gibis mga kinabuhi sa akong mga anak mura kanang layo gid sila kaniadto ba kay kanang sila karon magtuman silang kuan, magtuman silang gusto, inunimo sila nga dili maglakaw magmutuman gid sa ila. Nya mura bitaw kanang mga daka na kila mga bisyong gipangsudla kanang murag manuhito na sila sa ginikanan, di na sila magpatuog. So far, sa ako as mother, kabalagid ka nga mama ko, sa una, sa akong generation, if naibisita akong mama, dili gid ni mag-apil-apil, no? Pero karon so far mas daghan pag istorya ang mga kabatanunan karon kaysa una, di ba? Makita ang dito na. Number one gid kanang pag-amin, kanang pag say good evening, kanang inana dayon mawala, nawala na gid na dayon kasagaran po makitaan pud nato kanang if tigulang na gani murag na siya kanang bali-balihon, di ba? Kasagaran humay tigulang na siya, diha na lang na siya, something kanana. Pero sa una, mas gina-pressure nato ang mga katigulangan nato. Pero karon so far, dili na gid. Sa una, kung kanila, especially sa cellphone, no? Naraman kami sa bukid nun, layo kayo. Sa una, estudyante kami sa Cebu, makauli nami, magpadala mi ang letter ang mga mama, namatay na, wala gilubong na, wala kayo abot kasagaran. Pero karon instant na ang kuan, ang way sa dako siya o gamit. Depende sa paggamit sa bata. Kini ang ilang mga opinyon sa kung kinsa ang dapat basulon ni ini nga kabag-uhan. Meron part na i-blame mo, meron part naman na kasi nasa tao na yun eh. Minsan it's not dependent on the progressive thing na nangyayari sa country. Nasa tao yun eh. Halimbawa, nandun pa rin sa parents, no? How they teach their children to, to have their values, gano'n. Iba kasi wala na eh, nawawala na eh. Kung may sa iba, so siguro ang si kataon ay imong kagalingon na lang po siguro. Kung may man po siguro ka na, kaya na ba na nagbasa-basa sila, nagkalisod sila, ang gobyerno, ilabas nila, lagi ang gobyerno, pero ang final is nasa imong kagalingon. Dili, kasi kung naradyo na sa mga kabataan kay kung bago man ang kuan
ato ang community nara jud na sa kuan kabataan kung magbago pud sila or dili as in stay ba sila kuan or musamot ba sila. Kini ang ilang mga opinyon sa kung unsa ang tan-aw nila nga maong hinungdan labot ni ining kabag-uhan. Pagkalambos pud sa atong syudad siguro kasi karon mas nga example nga pag-progress sa technology, Facebook, uban pa na mas makulang attention bitaw nila dira sa musabay pud sila sa panahon bitaw mga kabataan karon. Amot lang ka sa akong tan-aw sa baka sa panahon baka o amot lang ka kung wa ko kakuan kung basin siguro sa kanang mga sa panahon nga amot o kasabot lay kung ano mga nana mga patatong karon. Bang man jud kay gasuot-suot lang na ang uban tapos awat na lang pud ang uban mga kita sa yang awat lang. Because of the high-tech technology, tsaka yung progressive change of environment. Diya. Kasagaran man gud ang focus karon gud nato dili na sa family way, di ba? Sa una dapat ang istorya, mga yan na. Karon na to sa TV, no? Kasagaran gali magpatudlo ang bata kagyut lang kay kuan pa, teleserye pa sa inana. So kasagaran na makita din kasagaran sa mga bata karon makita po nila ang sa TV na sayo na pagpatay sa tao, sayo ra pag ana bitaw grabe ang epekto. No, grabe yun. Pagbago, kay like the new generation naman siguro. So nabago na kay Marg na kung sa mga kabatanunan man is the new generation. So kay sabay na lang yapon sila. Na miski wala sila kabalo sa meaning sa new generation. We're go with the flow lang yapon. Kini ang ilang mga opinyon sa kung tan-aw nila aduna bay epekto sa atuang nasod kini nga kabag-uhan. Kung may effect sa nasod wala magsiguro kay naara man ang kurakot, naara ang mga kawatan, siguro siya effect ko na, no yun diha. Wala yun siya effect. Wala dili siya interrelated sa new generation. Murag dili man tingali kung ikuan nato ang compare sa batanon kay wala pa man sila trabaho. Ato man mga taga-opisina noon, noon pero kana sa gawas kung nanarbaho na gid sila. May disadvantage, may advantage. Ang advantage, nagiging modern yung country, nagiging progressive yung country. Ang disadvantage, tumataas yung crime rate, nagiging medyo maganda yung buhay, life is much easier, maraming pwedeng pagkakitaan, easy money. So, easy rin yung, siyempre, fast life. Ang disadvantage nun is, yung mga habits ng mga bata, medyo nagiging iba. Bang man jud kay gasuot-suot lang na ang uban tapos awat na lang pud ang uban mga kita sa yang awat lang. Naayod ako na factor kasi kung mo kuan po daw mo regress po daw itong kuan atong syudad mo kuan po sila bitaw mas aggressive ngita po pamaagi bitaw tapos if ever mo progress po if ever atong kuan syudad mo kuan po sila relax na lang bitaw dayon tapos mo take for granted na lang dayon ng uban. Dako jud ay no. So far so kung kinahanglan nga kung nakay respeto sa inyong mga katigulangan or nakay kabalo ka nga kanang mobalik sa una nga generation, gabay ra gyud ang krimen di ba pagitan mo sa una dito kadungog na ay gipatay anak gipatay ang mama, ang lolo gi-rape na iyang apo di ba karon grabe na gyud ang generation ako i-check. Kini ang ilang mga opinyon sa kung kinsa ang dapat basulon ni ini nga kabag-uhan. Meron part na i-blame mo, meron part naman na kasi nasa tao na yun Minsan it's not dependent on the progressive thing na nangyayari sa country. Nasa tao yun Halimbawa, nandun pa rin sa parents, no? How they teach their children to, to have their values, Yung iba kasi wala na nawawala na Dili kasi kung naradyo na sa mga kabataan kay kung bago man ang kuan ato ang community naradyo na sa kuan kabataan kung magbago pud sila or dili as in stay ba sila kuan or musamot ba sila. Kung may sa iba so siguro ang si kataon ay imong kagalingon na lang pud siguro kung mayingon man pud siguro ka na
Kaya na uban na nagbaso-baso sila kay nagkalisod sila ang gobyerno ila pa sa lagi ang gobyerno pero they should not forget to teach their children the moral values. Kasi some of the parents are both working. Both are professional. So walang time na to have a one-on-one with the children or to have time with the children out to go out. Ganyan. So ang nangyayari, itong mga bata, natututo silang to go out at mag-aral doon sa mga klase nila, sa barkada nila, kung ano yung values doon. Ang solusyon kay naradyak po sila tapos siguro mga parents mas atimanin nila ilahang mga kuan, ilahang mga anak, tapos ang government more on mga youth movement dito may anak. Ambot yung kasi kung unsay naka kuan pero sangtan asa ila gid mismo sila nagpag-o. Sila gid mismo ha nagpag-o sila na karong sila pero ako ka kung unsay solusyon. Dapat kanang badluhan sila sa ilang mga parent tapos kung dili unta sila matuman sa ilang gusto. Sige yan na lang kita bantay-bantay sa itong mga kagalingon bitaw. Kaya kita mga dagko na bayata. Ayun na ito sa mga bata. Depende po na sa pagdisiplina sa mga ginikanan. Kung ikaw siguro na tiguwang na ka, i-watch out na yung kagalingon din na hindi ka magbasi-basi lang sa unsay naa. Or kada bitaw dawat limpyo ng kung unsay naa aragar na. Hindi ka masisi sabay si katao kay ikaw man mismo ang gadalas yung kagalingon. Kinahanglan nato i-promote ang atong pagdala sa atong true parents o magulang siya. Kinahanglan sa mga ginikanan hindi na mag-start. No, sa ginikanan mag-start para kanabang way of communication sa imong mga anak dapat nagid mo time no one-on-one para dili gid mo ingon nga diretso na gid nga matingala na lang uy dako na siya tiyan ana no. So kanabang nakay time as parent nakay time sa imong family. Ang kabag-uhan, dili gayud kana malikayan. Gikasabutan sa usa ka paniksik sa Philippine Council for Population and Development for its media dialogue on the changing lifestyles of the Filipino adolescents on November 2000 nga ang pagbag-o sa mga kabatanunan sa paglabay sa panahon resulta sa pag-adapt sa westernized culture ug sa pagdawat sa mga kabag-uhan nga gakakitaan sa pagbag-o sa tao ug sa palibot. Sa among nakuha nga impormasyon pamaagi sa interview, daghan ang nasayod sa mga nahitabong kabag-uhan sa mga kabatanunan sa karon nga henerasyon. Matud pa sa uban, ang binuhatan, inistoryahan, pagtulunan ug ang pagkawala sa Filipino values sama sa pag-amin, paguliog sayo o pagrespeto sa katigulangan kay panalagsa na lang ga i-practice karong panahuna. Sa katapusan, isip usa ka mga batan-on sa bag-ong henerasyon, angayan gayud nga ipausbaw ang mga kabililhon sa mga Pilipino aron mapabilin ug masalbar ang mga naandan nga mga traditional Filipino values. Ang mga ginikanan angayan usab magmadasigon sa pagporma sa kultura sa mga kabatanunan ug isip usa ka ginikanan angayan usab nga mamahimo siyang usa ka mamaayong ehemplo sa pananaw sa iyang mga anak. Kini nga pamuhat ni pangunahan sa mga production interns gikan sa Cagayan de Oro College Finma. Alang sa bongga kaday DXIM Radyo ng Bayan, kini si John J. Catherine M. Damasco. Kini usab si Mayor Grace Tan. O kini si Robert Milagrosa, dagang salamat.